guys, welcome back to my channel. For today's video, maglilinis tayo at magpapalit tayo ng mga cover ng kama. Kasi medyo matagal-tagal na rin hindi tayo nakapagpalit ng mga kwan sa kama. Ato guys, una-una nagwalis na ako kanina, hindi ko na lang napakita doon sa video. Tapos, yan, nilatag ko na yung higaan namin. Yung higaan namin talaga guys, nasa baba lang kasi alam nyo, may kwento dyan. Ayaw ko magkama kasi natatakot ako dun sa ilalim ng kama. Feeling ko pag nakahiga ako, may sisilip dun sa akin sa ilalim. Kaya, since noon, hindi ako talaga nagkakama na may katri siya. May phobia po ako doon. Kaya ganyan lang kama namin, nasa baba lang talaga. Ayan, naglalagay na tayo ng sapin ng kama. Lalagay na tayo ng sapin ng kama. Tapos, ayan. Tapos ayus-ayusin lang natin ng konti. Mas mabilis kasi i-fix pag ganito siya na yun may mga garterized na mga bedsheet. Kasi pagpasok mo ganyan, ano mo lang siya, ipo-fold mo lang, tapos mabilis lang siyang i-fix. Kaysa sa doon sa yun sa plain lang na nawala siyang garter. Ayun. Lalagyan natin yung mga unan. Yung mga unan guys, kanina ko pa nilagyan ng mga punda bago pa ako mag-video. Yan. Ito ng unan. Ang unan namin guys, dalawa lang kami ng anak ko natutulog dito, pero ang dami namin unan. Ayan, 3 unan na yan. O, 3. 3 din sa akin. Mayaman kami guys sa unan. 3 din yun sa akin. Yan, nalagay ko na yung 4 na unan. Meron pang susunod na 2. Ayun, 2. Bali, 6 na siya. Sa 6, tapos may isa pa. Unan is life, ayun. O, pang 7 na. Ayun. Maliit na yan sa anak ko yan. Katabi niya matulog. Ayun. Siyempre, yun malong ko. Hindi mawawala. After yan. Yan na siya guys. Fix na siya. Mabilis lang. Siguro mga 5 minutes natatapos na siya maglagay ng mga bedsheet, punda, lahat yan. Ayan. Tapos na. Tapos na siya. Yan na. Ayan. Diba, ang bilis lang. Kasi maliit lang yung place ng higaan namin. Tapos ngayon, proceed tayo. Naglilinis tayo dito sa bandang side ng kama namin. Kasi guys, medyo maalikabok na yung likod. Matagal-tagal na rin kasi siya hindi nalilinis. Naglilinis naman ako once a week, pero itong nakaraan week, hindi talaga ako nakapaglinis. Kaya umabot siya ng mga nasa 2 weeks. 2 weeks to 10 days na hindi ako nakalinis. Yan. Maglilinis tayo kasi kahit na umalis ako papuntang Manila, medyo malinis-linis na sila. Kahit hindi na sila maglinis. Pero naman, bago ako umalis, lilinis ako ulit. Para kahit medyo matagalan ako, malinis pa rin. Ayan. Walis-walis tayo. Walis-walis. Alam niyo sa likod guys, ang dami nahulog doon ng mga mga suklay, mga notebook. Lahat ng hinahanap ko dito, nandiyan pala sa likod ng na yan. Ng plastic namin, organizer. Yan, pinagpupulot ko na. Sabay walis-walis. Pasensya na guys, nandyan yung ko. Yung gamit ko sa pangsambayan ko nandyan. Nakakalat. Ayun. Yan. Sa likod nito guys, may malita ko dyan na trash can. Doon ko binubuhos yung mga kalat ko. Yan. Kalkal muna tayo ng konti kasi may hinahanap ako na damit na gusto ko munang mailabas bago tuluyan may takpan yun ko kasi ang bigat ang bigat niya guys, sobrang laki kasi itong box na to guys, lahat ng mga gamit na mga damit na hindi ko na talaga sinusuot, diyan ko siya pinapasok, lahat na lang, mga tuwalya na hindi ko na ginagamit, damit, basta lahat diyan ko siya pinapasok para hindi siya pakalat-kalat. Ayaw kasi ng makalat sa bahay namin kasi guys. Ako talaga yun siya, masyado akong OC. Lahat ng gamit ko, gusto ko naka-organize siya. Yung mga underwear ko, medyas, panyo, mga damit, hijab, lahat yan. Mga lalagyan ko ng mga towel, ng mga
mga bedsheet, kumot, lahat-lahat yan. Kailangan gusto ko naka-organize siya para pag naghahanap ako, hindi ako nahihirapan. O ngayon, tutupin na natin yun, pang sambayan ko. Kasi nakakalat lang yan. Kasi pang prayer ko na yan, kailangan, madali ko lang siya ma-access guys. Pag nagsambayan ako, mabilis ko lang din siya makuha. Gusto ko yun, accessible ko siya, mapupulot na lang. Ayan, tupi-tupi. Tutupi tayo. Tupihin natin para mamaya, alas 12, ready to, ano naman siya, gamit ulit. Yan. Okay na siya. Ngayon, proceed tayo sa labas. Dito naman tayo sa sala. Sa sala talaga, halos araw-araw naman nagwawalis ako dyan. Araw-araw naglilinis ako dito sa may sala. Pero kailangan talaga siya araw-arawin kasi dito talaga nagpupwesto yung mga binata ko. Yung binata ko na isa, dito siya natutulog. Tapos yung mga bata, lalo na ngayon ba umaulan, dito sila nagtatambay sa may sala namin. Ito ang favorite place nila. Lalaro sila. Yan, si Sharipi dito madalas nagtatambay, nag-study, dito rin sila. Nanonood ng TV, yan, lang dito. Yan. Kung tutusin guys, malaki talaga yung salas namin, sobrang lawak. Kasi ayoko yung salas na masikip. Gusto ko yung salas namin maluwang, kuwan siya. Yung parang nakakagalaw ako ng kuwan. Yung salas at saka yung sa kitchen, sobrang lawak. Yung kitchen namin maliit lang pero mas malawak talaga yung sala. Mas gusto kasi yung sala na malawak at saka ano siya. Parang magaan sa pakiramdam kasi ito talagang tambayan namin. Nanonood ng TV, nagbibidyoke, nagmamarites, kung ano-ano pa. Dito talaga sa may salas namin. Yan, walis-walis tayo. Tapos yung sa dugtong na yung guys, yung dun sa likod ng aparador na yun, yan yung kwan, yan yung pinaka-kitchen namin siya. Maliit lang siya, pero okay naman din. Okay na sa tulad namin na ilan lang ang tao sa bahay. Yung salas lang namin talagang malaki. Ayun guys, ayan. Na ano na yung kwan ko. Bumibigay na yung dustpan ko. Yung dustpan ko pink. katerno ng walis ko. Proceed na tayo. Nandun ako sa likod ng kwan. Kasi doon naman ako sa kwan. Nagpupunas ako ng sahig. Kasi maulan ngayon. Medyo basa kasi dire-diretso na yan eh. Pinupunasan natin ng kwan. Basahan. Doon sa may kusina.